Home Daulu 3. Alamat ng Dragon King LDKC #14. Daulu 3. Alamat ng Hari ng Dragon Kabanata 14. Sa wakas sapat na pera. Halos tumalbog si Tang Wulan sa daan, tuwang-tuwa siya. 3 taon, 3 buong taon. Nagsumikap siya araw-araw sa pagpanday, pagmamartilyo ng mga metal gamit ang martilyo ng martilyo, upang makatipid ng sapat na pera para makabili ng soul spirit. Bagamat nakalkula niya ito noong nakaraang buwan, ang sarili ay makakapag-ipon ng sapat na pera ngayong buwan. Pero noong nakuha na talaga niya ang pera, excited pa rin siya at gustong sumigaw. Hindi gaanong para sa mayayaman ang 30,000 barya ng federasyon. Ngunit para sa kanyang nag-iisang 9 gulang na anak, ito ang kondensasyon ng kanyang mahigit 1,000 araw at gabi ng pawis. Hindi niya mabilang kung gaano karaming beses ginamit ng sarili ang martilyo upang maipan ang perang ito, at hindi niya matandaan kung ilang kilo ng pawis ang damaloy. Ngayon ito ay sa wakas ay matagumpay. Ang pakiramdam ng tagumpay at ang kaguluhan ay hindi maipahayag sa mga salita. Malapit nang maabot ng soul power ang bottleneck. Maaari ka ring bumili ng soul spirit. Nagbibilang siya araw-araw sa mga araw na ito. Sa wakas, ito ay bago dumating ang soul power at bago ang graduation. Nangangahulugan ito na sa wakas ay magiging soul master na siya. Bagamat nagustuhan na ni Tang Wulan ang pamemaki, hindi ito nangangahulugan na handa na siyang ituring ang pagpapanday bilang propesyon ng sarili. Ang kanyang ideal ay ang maging isang soul master, at umaasa siyang maging isang mecha master sa hinaharap. Ang lahat ng mga lalaki ay may katulad na mga pangarap, ngunit gaano karaming mga tao ang maaaring magsikap ng husto para sa pangarap na ito. Ang masipag ay makakabawi. Sa nakalipas na 3 taon, iningatan ni Tang Wulan ang 4 na salitang ito sa isip at ginagawa ito. Ngayon sa wakas ay nakita na niya ang bukang liwayway. Itay, nanay, sapat na ang naiipon ko, sapat na ang naipon ko. Sumugod si Tang Wulan Fei sa bahay at tuwang-tuwa na sumigaw. Nakaupo si Nair sa sala na may lollipop na binili ni Tang Wulan sa kanyang bibig. Brother, nakakaipon ka ba ng sapat na pera para makabili ng soul spirit? Alam din niya ang pananabik ni Tang Wulan. Bueno, sapat na ako. Sapat na 30,000. Mabilis na kinuha ni Tang Wulan ang pera mula sa kanyang mga braso. Inilagay ito sa mesa, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo pabalik sa sariling silid at binaliktad ang isang kahon na bakal sa ilalim ng kama. Tumakbo pabalik sa sala at ibinuhos lahat ng pera sa kahon. 100, 200, 220. 2,976, 2,977, 30,000, 30,200. Mayroong 200 pa. Nair, bigyan ka ng 100, bumili ka ng masarap. Sa pagtingin sa malaking stack ng mga Federation coin sa harap ko, namula ang excited na munting mukha ni Tang Wulan. Nakabalik na silang Yu mula sa trabaho, at nang marinig niya ang sigaw ng kanyang anak mula sa kusina, kakapasok lang ni Tang Ziren mula sa trabaho. Sa pakikinig sa pagpalakpak ng kanyang anak at pagtingin sa mga perang papel sa mesa na iyon, ang mga mata ng mag-asawa ay hindi maiwasan ang bahagyang pula. Hindi talaga madali ang batang ito. Noong masayang naglalaro pa ang kaparehong edad, nagsimula na siyang kumita ng pera sa sarili. Lumapit silang Yu sa kanyang asawa at binigyan ito ng isang malakas na sampal sa kanyang balikat. Huwag lampasan ang iyong ulo at ayaw mong makita ng mga bata ang sarili na umiiyak. Alam kong kaya mo. Anak. Ikaw ang pinakamahusay. Tinapik ni Tang Ziren ang likod ng kanyang asawa, ngumiti at lumapit kay Tang Wulan, at sumandal sa kanyang mga balikat, at itinayo ito ng walang anumang awa na hinlalaki. Dad, kapag nakapasok ako sa 10th rank, makakabili ako ng soul spirit, di ba? Tuwang-tuwang sabi ni Tang Wulan. Oo. Sasamahan ka ni tatay pagdating ng panahon. Hindi. Pupunta ang buong pamilya namin. Anak, ikaw ay magiging soul master. Ipinagmamalaki ka ni tatay. Napakasaya ko na hindi maitakda si Tang Wulan para sa pagmumuni-muni sa gabi. Tulog na si Nair,
Napakaliwanag ng mga bituin at sinag ng buwan sa labas ng bintana, at magiging maaraw bukas. Tahimik na bumangon si Tang Wulan sa kama, masyadong malakas ang pananabik sa kanyang puso, talagang hindi siya makatulog. Hinugot ang isang kobrekama para kay Nair. Tinakpan ang kanyang maliit na katawan. Palagi siyang natutulog nang hindi sinsero. Sinabi ni nanay na kapag 10 taong gulang na ang sarili sa susunod na taon, hindi na siya makakatira sa ibang silid kasama si Nair. Sa oras na iyon, ang bahay ay ibibigay kay Nair at ang sarili ay pupunta sa sala. Pero bakit ganito? Sa pag-iisip nito, medyo hindi komportable si Tang Wulan. Gusto pa rin niyang makita si Nair araw-araw na nakadilat ang mga mata. Maingat na buksan ang pinto. Bahagyang lumabas si Tang Wulan. Nais niyang lumabas at hayaan ang sarili na kumalma, pagkatapos ay bumalik sa pagmumuni-muni upang makapasok. Binuksan at isinara ang pinto nang hindi nagpapadala ng anumang tunog, mga boses, tahimik siyang lumabas. Ang malinis na liwanag ng buwan ay nakakalat sa silid sa pamamagitan ng bintana at nahulog kay Nair. Ang buwan ngayong gabi ay napakaliwanag, na sumasalamin sa pilak na buhok ni Nair. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, biglang, isang mahinang halo ang lumabas mula sa Nair ng tahimik. Dilaw, berde, pula, asul, lila, gininto ang kulay, pilak, 7 kulay na kahalili na kumikinang. Kung si Tang Wulan ay nasa silid pa rin sa mga oras na ito, tiyak na nakikita niya ang hindi pangkaraniwang eksenang ito. Ang katawan ni Nair ay nanginginig sa bahagyang lay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 7 kulay na halo na kumikinang, ay nagsimulang maghalo mula sa kanyang mga kilay. Makalipas ang mahabang panahon, muli siyang natahimik. Maliwanag pa rin ang liwanag ng buwan, at ang malambot na halo sa Nair ay nagtagpo. Ang kanyang maliit na katawan ay tila lumaki ng kaunti, at tila ang kanyang tangkad ay hindi tumaas sa loob ng 3 taon. Dapat may breakthrough sa gabi. Nawala ang panginginig. At muling naging pare-pareho ang paghinga ni Nair, ngunit hindi alam ng kanyang mga kilay kung kailan dapat itaas ang kanyang mga mata, at tila nananaginip siya na hindi kahanga-hanga. Ang hangin ay partikular na nakakapresko sa gabi. May maliit na hardin sa sibilyang lugar kung saan nakatira si Tang Wulan. Kapag sarado ang paaralan, madalas niyang dinadala si Nair para maglaro dito. Naglalakad sa hardin. Tila may lakas sa gitna ng paghila sa kanya sa isang damuhan ng blue-silver grass, nakakalanghap ng sariwang hangin na may samyu ng halaman, at may kontentong ngiti sa kanyang mukha. Subconsciously, napaupo siya nang nakakross ang mga tuhod. Ang humuhuni ng slight lie. Isang bahagyang malamig na hangin ay bumagsak sa katawan at nagdala ng mahinang liwanag ng mga bituin at buwan. Kaya't ang pagkabalisa sa kanyang puso ay unti-unting huminahon, at pagkatapos, unti-unting pumasok sa estado ng pagmumuni-muni. Home Daulu 3. Alamat ng Dragon King LDKC #15. Daulu 3. Alamat ng Hari ng Dragon Kabanata 15. Ika-10 Ranggo. Na-publish. Ikalawa ng Abril taong 2020. Left double angle quotation mark. Gatlang M 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 gatlang M. Ang hindi mabilang na mga asul na liwanag na spot ay nagtatagpo mula sa lahat ng panig, tahimik na tumagos sa katawan, na pumapasok sa lahat. Pakiramdam ni Tang Wulan ay nalubog sa isang piraso ng asul na dagat at karagatan. Maraming banayad na tunog, mga boses ang tumatawag sa sarili at sa sarili. Ang kakaibang halimuyak ng blue-silver grass ay tila pumupuno sa bawat sulok ng katawan, at ang mainit na agos ng soul power ay magkakaroon din ng hugis sa dantian. Sa pananaw ni Tang Wulan, ang lahat ay tila naging asul, kakaibang asul. Bawat sulok ng buong katawan ay puno ng sarap ng blue-silver grass. Sa noo, lumitaw ang malabong kulay gintong pattern ng liwanag, na nagpapakita pa rin ng malanet na hitsura na umaabot pababa, kumakalat sa buong katawan, at pagkatapos ay dahan-daang bumabawi. Nakaupo doon, siya ay parang isang makinang nakatawan, biglang naglalabas ng mapusyaw na asul, at biglang isang mapusyaw na kulay ginto.
Umaga. Linlin, Linlin, sabik na sigaw nilang Yu sa kalsada. Ang tanghulan na nakaupo na naka-cross-leg sa maliit na hardin ay gumalaw sa kanyang katawan, dahan-daang nagising mula sa pagmumuni-muni. Binasa ng hamog ang kanyang plakat, ngunit sa sandaling ito, naramdaman niya ang translucency sa buong katawan niya. Linlin, Linlin. Ang tawag nilang Yu ay malinaw na dumating. Ma'am, nandito na po ako. Nagmamadaling pumayag si Tangwulan, at tumayo mula sa damuhan at tumakbo palabas. Parang gamaan ang katawan. Tinatawagan ni Tangwulan ang kanyang ina habang tumatakbo. Paano ka naubos? Ikaw, balisa ako. Nakita nilang Yu ang kanyang anak, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Mama, nagkamali ako. Dumating ako sa pagmumuni-muni sa maliit na hardin. Parang na-break ako sa 10th rank. Bagamat hindi pa sigurado si Tangwulan, ang pagbabago at damdamin ng katawan ay nagsasabi sa kanya na ang kanyang soul power ay dapat na isang tagumpay. Natigilan silang Yu. Tumingin sa kanyang anak. Inabot ni Tangwulan ang kanyang mga balikat ng mataas. At kahit na may kaunting kahalumigmigan sa kanyang katawan, ang kanyang balat ay nagliliwanag, at ang kanyang isang pares ng malalaking mata ay partikular na kaakit-akit. Para sa nanay mo, ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga. Umuwi na tayo, at ipaghahanda ka ng aking ina ng almusal. Hinalikan ng kanyang anak sa noo, hinawakan nilang Yu ang kanyang kamay at naglakad pa uwi. Breakthrough. Nang malaman ni Tang Ziren na maaaring makalusot ang kanyang anak, napakasaya rin niya. Dahil pakiramdam mo na ang iyong sarili ay nasira, ngayon ay pupunta sa academy at pupunta sa pagsubok, kung ito ay totoo. Ihahatid ka ni Dad para bumili ng Soul Spirit bukas. Mabuhay tatay. Excited na bulalas ni Tangwulan. Nar, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka ba masaya kay kuya? Si Tangwulan ay tumatalon sa tuwa, ngunit biglang nalaman na ang Nar sa ngayon ay tila kakaiba. Ang almusal ay kadalasang ginagawa tuwing weekdays, at matagal na siyang kumakain, ngunit ngayon, nakaupo siya roon na medyo nalilito, hindi napunta sa kanya ang pananabik ng sarili. Ah, ayos lang ako. Kuya, binabati kita. Ngumiti ng matamis si Nar, at saka nagsimulang mag-almusal. Naisip ni Tangwulan na siya ay malungkot dahil ang kanyang sarili ay walang martial soul, kaya hindi na siya nagtanong pa. Lumalabas na tama ang hula ni Tangwulan. Pagdating niya sa academy, sinabi niya kay Lin Zimeng ang tungkol sa pakiramdam ng sarili, at nagsagawa ng soul power test sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ipinakita ng instrumento na siya nga ay ika-10 ranggo. Ang cultivate ng Soul Master ay kailangang makakuha ng Soul Ring para sa breakthrough tuwing 10th rank para patuloy na mapahusay ang soul power. Maaring makuha ang Soul Ring sa pamamagitan ng pagpatay sa Soul Beast, ngunit ngayon ay mahirap na ang Soul Beast, at mas maraming pagpipilian ng mga tao ang Soul Spirit. Soul Spirit mula sa paggawa ng Spirit Transfer ang pagoda. Si Tangwulan ang naging ika-7 tao sa klase na nakakompleto ng tagumpay. Ang pagtawid sa threshold ng 10th rank, nakatumbas ng pagiging Soul Master of Genuine niya, ay nagsimula na sa wakas sa landas na ito. Tangwulan, dapat mong hayaan ang iyong pamilya na dalhin ka sa Spirit Transfer ang pagoda para bumili ng Soul Spirit sa lalong madaling panahon. Pagkatapos isama ang Soul Spirit, ikaw ay magiging Soul Master. Ang formal na Soul Master ay maaaring makatanggap ng 1,000 mga subsidy ng Federation Coin bawat buwan. Sapat na para sa iyo na mag-aral sa Intermediate Academy. Hinihikayat ni Lin Zimeng. Tuwang-tuwang tumango si Tangwulan. Elderly Lin Division, mayroon akong sapat na pera para bumili ng Soul Spirit, pupunta ako bukas. Nakangiting tumango si Lin Zimeng at sinabing, okay, mga guro ay maglilibang para sa iyo bukas. Nais ko sa iyo ang isang Soul Spirit na nagpapasaya sa sarili. Salamat Zyaxi, guro. Magiging available ang isang subsidy pagkatapos maging Soul Master, at ang Intermediate Academy mismo ay compulsory education. Ang 1,000 yuan ng Soul Master subsidy bawat buwan ay sapat na para sa sarili araw-araw na gastusin. Sa Intermediate Academy, aalis ako sa Glorybound City. Sa tulong na salapi,
Hindi ko kailangan ng tatay at nanay para isubsidize ang sarili. Kung madadagdagan daw ang Soul Master from Cultivate to Advanced, mas madadagdagan ang subsidies. Hakbang-hakbang sa daan ng pag-asa para sa sarili, si Tang Wulan ay nasa mabuting kalagayan. Kung lumipat ka sa ibang bata, maaaring maramdaman mong hindi mabubuhay ang control sa sarili. Ngunit pagkatapos ng 3 taon ng pagpapanday ng karera, mayroon siyang mas matatag na pag-iisip. Pumunta siya sa studio ng Mang Tian para tapusin ang forging task sa gabi bago umuwi. Si Tang Ziren ay naabisuhan ng academy sa isang sandali, at aalis na bukas, kasama si Tang Wulan upang piliin ang Soul Spirit. Silang Yu ay orihinal na gustong humingi ng leave, ngunit masyadong abala para maaprubahan. Bakit lagi kang tulala ngayon? Tiningnan ni Tang Wulan ang Nar na nakaupo sa tabi niya nang may pagdududa. Relax. Bagamat wala kang martial soul, paprotektahan ka ni Kuya. Protektahan kita habang buhay, okay. Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang ulo. Tumangala si Nar sa kanya, medyo may kakaibang ningning ang lumitaw sa malinaw na lilang mga mata. Kuya, sasamahan mo ba ako sa dalampasigan pagkatapos ng hapunan? Sige. Ibinaling ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tingnan si Tang Ziren. Pumunta ka, ngunit bumalik ka ng mas maaga, ngumiti si Tang Ziren. Ang Glorybound City ay sinasabing isang lungsod, ngunit ito ay talagang isang mas malaking nayon. Walang mga pader ng lungsod. Malapit sa dagat ang sibilyang lugar kung saan nakatira si Tang Wulan. Sa labas ng bahay, maglakad ng 10 minuto at makikita mo ang dalampasigan. Hindi maganda ang dalampasigan dito, walang pinong buhangin, mas maraming graba at ilang patay na shell. Ayon sa alamat, ito ay dahil masyadong seryoso ang pangangaso ng humanity sa soul beast sa dagat, na nagdulot ng galit ng malaking kalikasan. Ang liwanag ng buwan ngayong gabi ay kasing ganda ng kahapon. Ang maliwanag na liwanag ng buwan ay puti ng nyebe, at ang mga matangkad na bituin ay parang mga hiyas na nakatanim sa langit, na nakikipagkompetensya sa buwan. Ang dagat ay sumasalamin sa mga bituin at sinag ng buwan ng liwanag sa kalangitan. Ang mga tunog tinig ng mga alon at ang mga tweet ng mga seabird ay nagdagdag ng walang katapusang sigla sa larawang ito ng Starry Sky Sea. Nakaharap si Nar sa dagat, tumangala sa Starry Sky, Kuya, napakaraming bituin ngayon. Tumawa si Tang Wulan. Oo. Siguro, pumunta silang lahat para batiin ako sa pagiging Soul Master. Nar, malungkot ka ah. Dahil hindi ka maaaring maging Soul Master. Umiling si Nar, hindi. Natahimik siya, lumingon, at tumingin sa mga mata ni Tang Wulan. Kuya, mamimiss mo ba ako kung aalis ako balang araw? Novel Mau. Home Dawlo 3. Alamat ng Dragon King LDKC #16. Dawlo 3. Alamat ng Dragon King Kabanata 16. Starry Sky na dagat. Kung aalis ako isang araw, mamimiss mo ba ako? Tumangala si Nar, at ang magandang munting mukha ay medyo mas aura sa ilalim ng maliwanag na refleksyon ng mga bituin at buwan. Nanatiling blanko si Tang Wulan, bakit umalis ah? Nar coquettishly said, sinabi ko lang kung oo. Sinabi ni Tang Wulan. Siyempre pag-iisipan ito, lalo na pag-isipan ito. Kaya ko lang maging younger sister mo. Nako Nar parang tumaas ka ng kaunti. Halos umabot na sa ilong ko. Mamimiss din kita. Lalo na. Walang pakialam na sagot ni Nar, ang malalaking mata ni Purple ay tila may ambon ng tubig. Nakangiting niyakap ni Tang Wulan ang kanyang mga balikat, araw-araw akong magkakasama at hindi ko iisipin iyon. Tatalakayin ko ito sa aking ama at ina at hihintayin ang aking pagpasok sa Intermediate Academy. Sa susunod na taon ay sasama ka sa akin sa paaralan sa parehong lungsod, lagi kang paprotektahan ni Kuya. Panipi. Hindi nagsalita si Nar. Ang kumikinang sa mga mata ng Lila ay nabighani sa sinag ng liwanag, ngunit ang kanyang ulo ay hindi namamalayang nakasandal sa balikat ni Tang Wulan. Umaga. Ngayon ang Tang Wulan ay nagsisimula ng napakaaga, at kahit ang almusal ay mas mababa kaysa karaniwan.
Tiningnan ni Tang Ziren ang sabik na sinag ng liwanag sa mga mata ng kanyang anak at hindi napigil ang matawa. Natahimik ka na sa wakas. Huwag kang mag-alala, pumunta ka ng maaga, hindi pa nagbubukas ng pinto ang spirit transfer ang pagoda. Ngayon ay isang partikular na mahalagang araw para kay Tang Wulan, bibili siya ng soul spirit. Tatay. Sabi mo. Anong uri ng soul spirit ang mabibili ko? Si Tang Wulan kahit gaano pa siya ka-9 na taong gulang na bata. Para sa araw na ito, siya ay nagsusumikap, sa wakas ay umabot na sa araw ng pag-aani, paano siya kakalma? Bahagyang ngumiti si Tang Ziren at sinabing. Paano nalaman ni tatay? Ngunit kahit anong soul spirit ang makuha mo, maaari kang opisyal na mag-upgrade mula sa Soul Scholar patungo sa One Ring Soul Master Realm, ito ang Soul Master of Genuine. Mula noon ay nagbukas na ito sa mga ordinaryong taugap. Panipi. Tuwang-tuwang tumanggo si Tang Wulan, hindi pinapansin ang ibang bagay sa tono ng kanyang ama. Sa pagmamasid kay Tang Wulan ay hindi na makapaghintay na hilahin ang kanyang ama palayo sa bahay. Si Naher ay nakatayo sa pintuan at pinanood silang umalis. Ang kanyang natatarantang tingin ay muling lumitaw sa kanyang magagandang malalaking mata, bahagyang kumunot ang kanyang noo, at tila nag-iisip ng mabuti. Ano? Dad, bilisan mo. Tumalon si Tang Wulan pasulong sa kanyang harapan, paminsan-minsan ay umiikot upang himukin ang kanyang ama. Hindi mapigilan ni Tang Ziren na iling ang kanyang ulo ng bahagya, at may bakas ng pag-aalala sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang pagkuha ng angkop na soul spirit ay hindi ganoon kadali. Ito ay hindi kinakailangan na maaari mong bilhin ang iyong sarili. Ang mga organisasyon ng spirit transfer ang pagoda ay kumakalat sa buong kontinente. Hindi lamang sa lupain ng Daoluo continent na ito, kundi maging sa iba pang 2 piraso ng kontinente na natagpuan ng 1,000 years. Bago ang 10,000 years, ang mga labi ng Heaven Dao Empire na natalo ng Sun Moon Empire noong panahong iyon, at natalo sa dagat kasama ang mga sundalong may kapansanan. Pagkatapos ng hirap at hirap, nakahanap sila ng malawak na kontinente. Kung saan mayroon ding mga katutubo na humanity, ngunit ang pag-unlad ay mas mababa kaysa sa Daoluo continent na sinakop nila at pinangalanang Heaven Dao Continent. Ang tanging chafing sa pagitan ng Sun Moon Empire at Starluo Empire sa Daoluo continent ay nagpapatuloy sa pag-unlad ng mataas na bilis ng Sun Moon Empire. Ang Starluo Empire ay unti-unting bumababa, ngunit nakahanap sila ng ibang paraan, nagsaliksik ng malalim sa karagatan, at nakahanap din ng isang piraso ng kontinente. Pagkatapos, tahimik na sinakop ng Starluo Empire ang bahaging iyon ng kontinente. At inilipat ang buong bansa sa nakaraan, at kinuha ang maraming mapagkukunan. Ang bahaging iyon ng kontinente ay pinangalanan nila na Starluo Continent, at kalaunan ang Starluo Empire ay pinalitan din ng Federation System at pinangalanang Starluo Federation. Pinag-isang imperyo ng Sun Moon ang Daoluo Continent, na kalaunan ay pinalitan ng pangalan na Sun Moon Federation. Ang organisasyon ng Spirit Transfer ang Pagoda ay may kasaysayan ng 10,000 taon. Dahil sa kahalagahan ng mga ito sa Soul Master. At pagkatapos ng epoch-making na pag-aaral ng Artificial Soul Spirit, ang status ay tumaas sa isang mas mataas na antas, kumalat sa 3 kontinente, naging isa ng pinakamakapangyarihang puwersa ng kapangyarihan. Ang Glorybound City ay mayroon ding sangay ng Spirit Transfer ang Pagoda. Ito ay matatagpuan sa gitna ng lungsod. Ito ay isang gusali ng tore na may mataas na 3rd layer. Ito ang pinakamababang antas ng Spirit Transfer ang Pagoda branch. Ang Spirit Transfer ang Pagoda na may katamtamang lungsod ay magkakaroon ng 7 palapag na taas at isang malaking City of Spirit Transfer ang Pagoda. Ito ay 13 layers ang taas. Matatagpuan ang Spirit Transfer ang Pagoda sa General Headquarters ng Shrek City. Pagkatapos ng mga taon ng pagkukumpuni, mayroon itong 81 palapag at tinatawag itong pinakamagagandang gusali sa Daoluo Continent. Para kay Tang Wulan, ang 3rd layer only Spirit Transfer ang Pagoda na ipinakita sa kanya ay isa ng sagradong lugar sa kanyang panaginip. Ang Spirit Transfer ang Pagoda na ito ay isa ring pinakamalaking gusali ng Glorybound City, alam ng lahat ang lokasyon nito,
ngunit kakaunti lang ang nakapasok sa kanila ng genuine. Pagdating nila, bukas na bukas ang pintuan ng spirit transfer ang pagoda, ngunit walang tao doon. Pagkatapos ng lahat, ito ang lugar kung saan tanging Soul Master lang ang darating. Para sa maliliit na lugar tulad ng Glorybound City, kakaunti ang bilang ng Soul Master. Dinala ni Tang Ziren ang kanyang anak sa spirit transfer ang pagoda, at si Tang Wulan ay patuloy na tumitingin sa paligid. Masyado siyang na-curious sa maalamat na lugar na ito. Ang spirit transfer ang pagoda ay octagonal-shaped standard, third layer, lahat ng panig, at lahat ng direksyon. Napakalawak ng interior spatial. Ang lupa ay sementado ng marmol na may markang spirit transfer ang pagoda, at malawak ang bulwagan. Ang paligid ay may bilog ng mga pinto na hindi alam kung saan pupunta. Ang harap ay isang lugar na parang counter, at sa likod nito ay isang spirit transfer ang master na nakasuot ng ash gray na damit. Nang makita sila, ang spirit transfer ang master ay tumayo at ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Tang Ziren. Hello, anong meron? Nagmamadali si Tang Ziren at magalang na sinabi. Hi spirit transfer ang master, dinala ko ang aking anak para bumili ng soul spirit, at ang kanyang martial soul ay nasa 10th rank. Nang marinig ang kanyang sinabi, ang sigla sa orihinal na mukha ni Spirit Transfer ang Master ay biglang natunaw, naging malinaw na si Tang Ziren ay hindi Soul Master. Nagdala ka ba ng sapat na pera? Mahinang tanong niya. Nagmadali si Tang Wulan at nagsabi. Sapat na, sapat na. Sinabi ng Spirit Transfer ang Master. Anong antas ng Soul Spirit ang gusto mong bilhin? Medyo nahihiyang sinabi ni Tang Ziren. Master Spirit Transfer ang Master, wala kaming masyadong alam tungkol dito, pwede mo bang ipaliwanag sa amin? Ang Spirit Transfer ang Master ay medyo naiinip na sinabi. Kahit na hindi mo alam ng malinaw. Ang Glorybound City ay napakaliit na lugar, kaming Spirit Transfer ang pagoda ay nagbibigay lamang ng 3 uri ng paraan ng buhay para makabili ng Soul Spirit. Puting Soul Spirit, 100-year Yellow Soul Spirit, at random na piniling Soul Spirit. Mayroong 73 opsyon para sa puting Soul Spirit sa loob ng 10 taon, at 11 opsyon para sa 100-year Yellow Soul Spirit. Ang presyo ng puting Soul Spirit ay 70,000, at ang presyo ng Yellow Soul Spirit ay 1,000,000. Alin ang gusto mong bilhin? Pagkatapos pakinggan ang kanyang mga salita, si Tang Wulan ay biglang natigilan at nawalan ng boses. Master Spirit Transfer ang Master, hindi ba't 30,000 ang Soul Spirit? Bakit? Paano?